5:10 na, 1 Western Visayas na. Tutukan subong nga Biyernes. 8 to 10 pesos per liter posible nga rollback sa presyo sa diesel sa masunod nga semana. 1 peso per liter sa gasolina. Pila ka PUJ drivers nagbalik biyahe na. Pagkapatay sa 19 ka individual sa engkwentro sa Tuboso ginaduso nga imbestigaran sa CHR. Grupo sa mga pamatanon nga nanggamo kag nagpinalupok sang pusil sa Barangay Kompanya Sentral Molo nakuhaan sang video. 11 ka kiluhan sa fish market sa Cadiz City nga wala nagasanto sa kabugaton ginpang kumpiskar. Kag heat index sa Iloilo City naglabo sa 43 degrees Celsius subong adlaw. Publiko ginapanugyanan nga maglikaw sa pagbulad sa init. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Maayong hapon mga kapuso. Sa nagapangunang nga balita, posible liwat nga rollback sa presyo sang gatong ipatuman sa masunod nga semana. Pila ka PUV drivers balik biyahe na matapos mag-untat sang nagliligad nga semana bangod sa pagtimbuok sang presyo sang gatong. Si John Sala nakatutok live sa La Paz, Iloilo City. John? Jert, good news para sa mga motorista ang ginapaabot nga rollback sa presyo sang gatong sa madason nga semana. Panawagan nila kung tani magsigi-sigi na ini kag hindi iliwat magsaka ang presyo sang gatong. Makagulo ginhawa naman kuno mga motorista subong bangon sa ginapaabot nga rollback liwat sa presyo sang gatong sa masunod nga semana. Sino sa oil industry sources 8 to 10 pesos ay ganubo sa presyo sang kada litro sang diesel samtang piso naman ang posible buhin sa presyo sang gasolina. Yara subong sa 90 to 96 pesos ang kada litro sang diesel samtang 78 to 86 pesos kada litro naman ang presyo sang gasolina. Kung madayon, ikatlo na nga semana ini nga may rollback. Sa nagtibok ang presyo sang gatong tugas ang kinagamo sa Middle East yara lang sa 30% sang mga unit sang pitotanan ka ruta sang transport cooperative gamit co-op ang nagabiyahe. Apang sugod sa nag-amat-amat na kununubo ang presyo sang gatong, nagdugang na sila sa mga unit. For now, kay nagbalik na nasa 90 pesos na siya per liters, nasa 60% na ang amon nga operation per route sa 7 routes namon nga under sa MITS Co-op. Pero kung magnubo pagid hopefully by next week, good news ina para sa amon sa transport. Kung magsigi-sigi pa ang rollback, balik 100% na kunong ila pagbiyahe. Si Manong Jimmy ikaapat pa lang adlaw subong ang nagbiyahe matapos nga naguntat pasada halin pa sang unang semana sang Abril. Tugas ang mataas nga presyo sang gatong. Makabuligid ka namon nga driver man kay ti dako ang pag-rollback na bala. Sang naligad nga taglabo tag 150, 140. Ti do kami do hindi man gid ka recover nga driver. Hinyo sini sa gobyerno nga ini nakutani iliwat pa nga magsaka ang presyo sang gatong bangod sa halit nga dala sini sa iya palangitan-an kag pamilya. Ang kita namon sa pagtaas ka gatong hindi kakaon ng pamilya namon kay sigun nga sa kamahal ka gatong kag ang pagkita namon eksakto lang gid sa gatong nga itugong. Sa Lunes, Abril 27, ig-anunsyo sa Department of Energy ang pinal nga ipatuman nga rollback sa Martes, Abril 28. Jert, abiso sa Department of Energy nga hindi pa final ang amo nga presyo kung amo nga rollback sa presyo sang gatong sa madason nga semana. Kag magadepende sa gihapon ang buhin sa presyo sang gatong sa mangin presyo man sini sa world market. Jert? Madamo gid nga salamat sa update, John Sala. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, makaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, George, mga kapuso, madamong salamat. Human rights groups kinadusong ang imbestigaran sa CHR kung Commission on Human Rights ang pagkapatay sa 19 ka individual sa enkwentro sa Tuboso, Negros Occidental. Yaring balita nga itong gintutukan. Paano sa iya abilidad niya mag-project kag mag-submit kami si RJ amo na ang nag-upot sa amon para i-video ang ginahimo. Emosyonal ang presidente sa Kadamay Negro sa kamatayan sa community journalist kagaupod niya si RJ Ledesma. Isa ang 30 anyos si RJ sa 19 kanapatay sa enkwentro sa Banwa sang Tuboso sang Abril 19. Panindugan sa grupo, hindi katapos sa New People's Army si Ledesma.
Ginitutukan sini ang sitwasyon sa mga mangunguma kag mamumugon sa Northern Negros Occidental nga ginapasuni biktima sang land grabbing kag energization projects ng gobyerno. Sa pagkamatuod si RJ, mapisan ka, mabaskong ganaga, bulig sa urban poor. Sa panahon nga ginahana na taklobana ang baybay sa Banaco, si RJ amon ginatawag. Nagapati man ang grupo nga himo-himo lang ang nagalaptang alaragway ni Ledesma kung saan makita ang bangkay sini nga may bitbit nga armas kag naka-battle gear. Ang isa ka journalist, butangan ka sang pouch o butangan ka sang bandolier nga may ara sardinas to at ang tawag sila ining in 79 yung gipatong lang. So makita so sa dira pa lang daan dapat may immediate investigation. Collateral damage lang atong pamatanon. Sa pamangkot, kung nga yara ini sa isa ka NPA infested area. Kasi yung nakuha naming impormasyon ay hindi armado si RJ. So bakit siya pinatay ng AFP? Ngayon po parang ang sinasabi ng AFP bakit daw nandun si RJ? Ang tanong po natin, kapag may namamatay na journalist, ay hindi itanong kung bakit siya nandun kasi trabaho niya po yun, di ba? Sa isang official statement, ginakwestiyon sang Philippine Army nga armado ang napatay kung silang lunsay researchers katapos sa media, student kag social workers. Siyam sa 19 ka napatay ang natubod na sa militar, kadaman sa mga ini ang natugyan na sa ilang mga himata. Wala man, kumpirmasyon sa Philippine Army kun bala may napatay nga dumuluong sa enkwentro. Ginaligar nga may foreign national nga nagapatigayon sa community outreach kag immersion sa lugar. There was a foreign-looking national. As I've said, maraming mistiso dito. Maraming gwapo at saka gwapa dito. Pa-DNA test natin ito. Ginunso sa Human Rights Advocates of Negros ang pagpatigayon sa investigasyon sa encounter site. Ginadihon man sang grupo ang position papers, agudhin yoon ang Commission on Human Rights nga magpatigayon sang independent investigation. Si RJ Ledesma ang tumandok sang Barangay Villamonte, Bacolod City. I don't expect, no? Because we consider Villamonte is also one of the highly urbanized barangay, no, within the highly urbanized city, no. And of course, gapahinyo kita, no, sang aton mga ginikanan na dapat ang aton mga kabataan should be properly guided and monitored, no. Opo, Kiril Casillo, Adrian Pratos, 1 Western Visayas. Grupo sa mga pamatanon ng Gamo kag nagpinalupok sang pusil sa Barangay Kompanya Central Molo. Isa sa mga suspect kag bata sang tanod nga nagresponder na sa labat. Si Tess Ordales nakatutok. Pasado alas 10 sa gabi ginsulong sa mga grupo sa mga pamatanon ang iningabalay sa Barangay Kompanya Central Molo. Makita nga gupi pa ang iningasin matapos ginsipa suno sa tagbalay. Ginapatihan nga lunsay na kainom ng mga pamatanon rason nga bisan ginsaway na imbis magpati nagpinalupo ka mga inisang pusil. Isa kuno sa mga nagresponde ang tanod nga si Eduardo. Madugay na kulong embolbado sa pinaka-illegal nga aktibidad ng pinaka mga sospek. Ang duwa na iya, linsuna, mga ilan na obra sa barangay, pangawak na iya, panumbag, pamuno, muna yung mga record niya sa barangay. Minor pa na sila yan, muna ng mga kaso nila. Natabuan nga nagwang 20 anyos nga nakababayi, rason nga naigo sang bala sa kilid. Padayon nini nga ginabulong sa ospital. Wala gintubod sa Molo Police kung sino ang target sa mga sospek sa pagsulong sa lugar. Apang posible nga naaki ka mga ini sa tanod, suno sa kapulisan. Hindi mo mauyan nila tong tanod. At tingrat-rat nila ang balay, ipalukpan nila ang isa sa mga suspect. Sang nagtiro siya, naigo man siya sa tiil. Giliyon nga nadagpan sang kapulisan ang napilasan nga si Joshua, kag isa pa sini ka upod nga si Buknoy. Depensa sa mga sospek, may mga nagaboy sa ila sa motelya, rason nga naginamo. Ginpanginwala ni Joshua nga isa siya sa mga nagpinalupok. Nga ikaw giging tiro ya. Kasi ay na sa sulod, kaya sa piyak na sulod. Huwag yung grupo yun, ma'am. Siyempre, ma'am, initinet na kami sila, ma'am. Sa tanod na. Sa isuya, yun sa daan sa amon. Hugot ini nga ginpanginwala sang tanod. Wala ko yan. Wala ko sinaya kay akon kasi daw, okay man ko sila, wala ko di gamitar kay daw nga ako niya kung may sala sila mo na napamake up lang naman.
Padayon pa nga ginapangitas ng alias Kring-Kring alias Inday Cagalesipil. Wala pa na-recover ang armas sa gingamit. Magapakatubang ang mga inisang reklamo ng frustrated homicide. Upod kay Cirilo Duque, Tess or Dallas. One Western Visayas. 11 kiluhan sa fish market sa Quad City nga wala nagsantok. Ang kabugaton ginpang kumpiskar sang barangay kag LGU. Sa Eileen Pedreso nakatutok. Nagpatigayon sa surprise inspection ng mga opisyal sang barangay upod ang Economic and Enterprise Office ng Quad City sa fish market sa barangay Zone 6. Ini matapos makabaton sa mga reklamo ang barangay gikan sa mga bumalakal angot sa ginapahayag pagpangdaya sa pila ka mga malubaligya sa ila kiluhan. Mga damo ang nagkaladakpan na may ara gani 650 grams lang ang iya kiluhan. May ara 1/4 ang kulang 250 grams. Pag-abot sa ila, kulang ang isda. 11 sa mas sobra 50 kakiluhan sa fish market ang wala na-calibrate. Wala man sang selyo ang mga kiluhan nga buot silingon, wala nakaagi-inspeksyon kag naaprubahan sa City Treasurer's Office. Gilayon nga ginkumpiskar ang mga kiluhan kag ginpangayuan sang paathag ang mga malugbaligya. Kung tenant ka, kung sealant ka, kung vendor ka, ma'am, that you are using weight scales, it is your moral responsibility to check from time to time whether or not ang imong kiluhan accurate pa na o hindi. Kaya may mga factors man, ma'am, nga nag-deteriorate or nag-depreciate na sa especially sa ilan to ma'am sa punta kay fish market mo basa lang permit. Let's try to be honest. Mas ginpasangkad pa sang LGU ang ila operasyon sa iban pa nga mga merkado sa syudad. Abiso sa mga manugbakal, kung nagaduda nga hindi insakto ang kabugaton sang imugin bakal, gilayon magreklamo sa LGU agod maproteksyonan ang kinamatarong bilang konsumidor. Eileen Pedreso. One Western Visayas. Pila ka na sunugan sa kasing-kasing molo nagreklamo sa kabudlay sang sitwasyon sa sulod sang evacuation center. Si Tess Ordales nakatutok. 5 ka mga hulot klasihan sang Baluarte Elementary School na nagaserbeng evacuation center sa masobra 20 ka mga pamilya nga nawalan sang panimalay sa sunog sa kasing-kasing molo sang Abril 23. Totally gutted ang balay ni Lola Mildred. Hindi ko na sini mabaton nga nangin abo ang ila balay ka mga gamit nga dinikada nga ginpamalhasan. Wala ko na hindi makatulog, banggo di hindi komportable sa ila sitwasyon. Lain gid kun sa imo iya balay ikaw iya ma'am nga magtulog ka kay daw panatag man balang imo nga kalooban. Budlay-budlay gid iya ma'am, hindi ka kaikot. Nagalaom naman si Josephine nga may duga nga bulig para makamat-amat sila patindog sang balay. Kabudlag ituod manggawi ma'am kay ti hindi mo kaugalingon bala mama. Napanondo mo. Ang amon ginalinan tumang manasunog kami. Masobra 5 ka mga pamilya ang nag-okupara sa sininga hulot klasihan. Ang iba nga mga gamit ilabi na mga donasyon, temporaryo na lang ang ginabutang sagwa para hindi maggutok sa evacuee. Sunod sa Iloilo CSWDO, wala pang mabalan kung nasa San Juan tinira sa eskwelahan ng mga nasunugan. Sa subong, ginasigurado lang ang masustenir ang pagkaon sa evacuee sa pamahaw, panyaga kag panyapot. Dako ang pasalamat sa construction worker nga si John J. nga may pagkaon bangod makabuhin-buhin kuno sa palaligban. Dugay nga kuan makarecover kay nasunugan nga no hindi kakapan ko nang buhaton mo. Yung tatko na yung obra. Ginaproseso pa ang financial assistance nga 10,000 pesos para sa totally gutted kag 5,000 pesos para sa mga may partially damage nga punuyan. Upod kay Cirilo Duque, Tess or Dallas. One Western Visayas. Bantayan. Heat index sa Iloilo City naglabot sa 43 degrees Celsius subong adlaw. Publiko ginapanuginan nga maglikaw sa pagbulad sa init. Sa pagbalik sang One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Sa Bacolod City, Pilacaydo, ginapatihan, ginpanghiluan sa Barangay Mandalaga. Yaring balita exclusive. Nagpalang luyang iniido nga hinuptanan sa isa sa mga residente sa subdivision sa Barangay Mandalagan, Bacolod City.
May duha pa gid ka napatay kag may mga nagpangluya kag gitingwaan pa nga masalbar sa ilang mga amo. Ginatudlo ang kabangdanan ang ini nga mga dog food nga nakasulod sa plastic. Ginapahayag ang may giniimpon sa dog food nga nakaon sang maido ante sila nagpalangluya. Wala nagatubang sa kamera ang pila ka mga tagreklamo. Madugay na nga nagadamong layaw nga ido sa lugar sunod sa presidente sa Homeowners Association. Tanan kami ga-exerting effort. In fact, halos monthly meeting kami regarding sing issues ng ido ni. May sulat na kami sa barangay captain, may sulat na kami sa dog city pound, may sulat na kami din. 3 years ang sinulat. Wala man sing action. Nagabati pinakagwardya nga posible may iban nga nakaon ang mga ido. Pero way mo na sila plano kung manghilo ng ido. Kay ano mo na sila yan, ang lover dog mo na sila daan. Nga kay nagsakito ng ido. Aminadong LGU nga wala sang butangan sa mga layaw nga ido rason nga ginuntat nila ang pagpangdakop. Pag-iimbestigahan Manila ang insidente. Until now, on hold pa gid ang impounding naton. So hindi ko basta-basta maka-impound or kuha sa mga strays not unless ga cause public threat. To those naman nga naghatag food nga may poison, pwede gid sila makasuhan sa animal cruelty. Opod, Kiril Casilio, Adrian Pratos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, lalaki nga nagtambag lang kung tani sa kinagamo sa baylihan sa San Joaquin, Iloilo, patay matapos ginbunos ang isa sa mga ginsaway sini. Si John Sala nakatutok. Gindala pa sa ospital ang pagginbawian sa kabuhi sabtang ginabulong ang 21 anyos nga lalaki nga ginkilala kay alias Carlo matapos ginbuno sa barangay Baybay, San Joaquin, Iloilo, Huwebes ang gabi. Sa investigasyon sa San Joaquin MPS may nagluntad nga kinagamo sa sulod sang baylihan sa barangay Baybay sa tunga sang duwa ka mga grupo sang pamatanon. Nagtambag ang mga biktima apang gulpi na lang ang gintukapan sang isa sa mga imbulbado sa gamo kag ginbuno sang suspetsado nga ginkilala kay alias Francis. Ginbuno sa tinigos sa wala biktima no ang gidala sa may no sa may San Joaquin Mother and Child Hospital no. Aging bigla sa ato ang tinigdesisyon mga alas 12:25 kagaon nga na expired sa. Magluwas kay alias Francis nga nagbuno nagbulig man ang duwa sini ka mga kaobdanan nga sa di alias Remil kag alias Junera. Ang aton nga suspect arestado ni sa apex ang aton mga responsible officers at mong hunong sa aton nga lakapsik sa Pamangkin Municipal Police Station kag kay para naman aton ang mga kaso masama sila. Reklamo nga murder pag-atubangon sa mga sospek. Upod kay Hasi Sherto, John Sala. 1 Western Visayas. Mga kapuso, papuli na kuntani ang anay manunudlo nga si alias Roy, 54 anyos. Nagatabok ini sa dalan sa nabungguan sa big bike nga ginamaneho sa senior citizen nga ginkilala kay alias Nelson sa barangay Rumbang, Putotan kahapon sang hapon. Pakadto sa direksyon sang Iloilo City ang motorsiklo sang natabo ang aksidente. Sa investigasyon sang kapulisan, madasig ang dalagan sa motorsiklo kag nagpag-alang-alang man sa pagtabok ang biktima. Gindala pa ang nabungguan sa ospital pero gindeklarar nga dead on arrival. Napilasan man sa tiil ang nakabunggo nga driver. Natala na pasakan sang reklamo nga reckless imprudence resulting in homicide ang driver sang motorsiklo. Furniture shops and food stalls nga wala sang business permits. Sa Bacolod City, ginapakakas sang LGU. Pila ka mga manugbaligya, nagapakatig-a nga maghalin. Yaring balita nga itong gintutuka. Sa clearing operations ang Bacolod City Legal Office Enforcement Team kag Business Permits and Licensing Office sa Dalan Lopezay na sa Barangay 27. 40 ka establishmento nga kadaman furniture shops ang natukiban nga wala sang business permits. Maluwas pa, ginalaksam sa mga furniture shops ang isa ka lane sang dalan nga kausa sa mabugat nga trapiko sa lugar. Itagaan sila namon until May 4. After sila kung di sila ka-provide permit na inclusion kami. Ginservihan ang iniisang notice of violation. Ang mga furniture shop sa dalan ang nagarenta lang sang ilang pwesto. Ginuduso nga magsaylo sila sang pwesto. Apang pila sa furniture makers ang nagapakatiga. Ang botano, kaya aling nahingabot ng ilalin sa pang nagligad pa mga tinuing. Buti nagayo kami nga ma-extension di o. Kaya why mo man nagamit mo? Why pa na magamit ang dalan? Pero may quantity ay kuya o, hindi sila magatag sang city permit kahit mayor's permit kahit tungod nga hindi amon duta mo. Nanda na dia. I-consider lang na eh. Ay bigado man. Sa Libertad Public Market, asunod-sunod nga clearing operation ang ginkasa. Subo ka simana,
Inimangod sa reklamo sa mga motorista nga mabugat ang trapiko sa palibot sa merkado. Ginarubing ginamon nga aga pa kaya para maiwas ang traffic. Masunod ako di nang insakto bala. Sa tuwas ang clearing, ayo sang mga manugbaligya nga hindi man sila pagpatamaan sa enforcement team. Tungkol sa kapigaduhong subong, do hindi pa takabinta, clearing na. Hindi lang sila mangharas. Pwede lang ma-istoryahan sa mahinay. Magapatigayin man sa clearing operation ng LGU sa iban pa nga mayor nga merkado kag mayor nga dalan sa syudad. Adrian Pretos, One Western Visayas. Solid ang kasadya under the sun nga malantaw sa mga kababot. May mga celebrity guests pa. Aside sa magkalang alliance, si Flex man sang cast ang ila summer bodies. Si Buboy Villar kag Cherry Solomon, ginapahandaan ang summer special nila para maging fit and healthy. Si Buboy, sexy, a brand of sexy. Si Cherry naman nag-ready sang sunblock kag more water. Sunod naman kay Kapuso Comedy's genius Michael V. magluwas sa yearly yung ginahimo nila nga summer special episodes. Importanteng good vibes sa cast kag crew. This Sunday, April 26 na ang first part sina mga Kapuso. 6 p.m. pagkatapos sa 24 oras weekend sa GMA kag Kapuso Street. Ready na si Miguel Tan Felix nga tubangon ang new challenge sa first ever solo hosting sa 5-part infotainment special nga Planet XP. Inspired sa gaming term nga XP, you could experience points. Tuyo sa Planet XP nga dalo ng viewers sa pinaka-journey sa Bilog Pungsod. Hindi lang matahom nga mga destinasyon kundi manggaran nga kultura sa mga komunidad ang makita sa mga programa. Balantaw ang premiere sa inyong special series sa May 2, 2026. 6:30 p.m. pagkatapos sa 24 oras weekend. Natupok ang isang abandonado nga payag matapos inangin lamon sang kalayo. Natabo ang insidente sa Barangay Ilawod Poblasyon, Barutag Nuevo, Iloilo. Ginapanagyan sa pamilya Gallardo, ginapahayag nga ini ang ginapaguba na gidman. Apang sang nakaligad nga gabi, may nagdabo kuno malapit sa payag. Kaginapatihan nga may nabilin nga baga nga amo ang nagtugas ang kalayo. Nahingagaw man nga napalong ang kalayo kag wala na nakalaton pa sa katupad nga mga balay. Ginaimbestigaran pa sang Barutag Nuevo BFP ang insidente. Arestado ang 60 anyos nga si alias Rogelio kag ang 26 anyos nga si alias Rodjan matapos madakpan sa anti-illegal logging operation sang otoridad sa Barangay Inyawan, Libertad Antique. Ang duha ang ginapahayag nagapatigayon sang kaingin sa lugar. Sa tiyon sang operasyon, may na-recover pa nga isa ka caliber .357 nga revolver. Nakompiskar man ang ginpangutod nga mga kahoy nga ginabulubanta nga balor sang 1 milyon ka pesos. Gindala pa sa ospital apang napatay samtang ginabulong ang 48 anyos nga driver sa motorsiklo matapos aksidente nga nabungguan sang isa ka bus sa barangay Nasunugan, Dao, Capiz. Ginkilala ang biktima kay alias Dionisio, residente sa barangay Matinabo, Sigma, Capiz. Ginkilala naman ang driver sang bus kay alias Isagani, 55 anyos, residente sa barangay Kaingin, La Paz, Iloilo City. Ginapahayag nga samtang ginauso isang bus ang dala nagikan sa Sigma padulong sa kwartero. Pag-abot sa lugar sa aksidente, ginapahayag nga hinali nga nagliko ang rider rason nga nabungguan ini isang bus. Bangod sa impact, nagtabog ang rider. Nagarigluhan naman ang magtimbang nga kampo kag nagpasalig sang bulig ang bus company sa pamilya sang rider. Ini ang GMA Regional TV, One Western Visayas. Mga Kapuso, heat index sa Iloilo City naglabo sa 43 degrees Celsius subong adlaw. Mas mainit nga panahon posible maeksperiensyahan sa masunod nga semana sunod sa pag-asa. Si Tess Ordales nakatuto. Sa edad nga 67 anyos, bisan nga may mga ginabatyag na sa lawas para yung ginagabiyahe sang tricycle, si Lolo Raylan. Kung wala sang biyahe, wala sang bugas para sa pamilya. Gani nagasula ini sa init sa pagdulong sa mga pasahero, halin harop la sa pagkado sa Fajardo kag kun kaysa nagalabot pa sa Tabok Suba. Di, way tayo na saligan mo. Way may saligan tayo sa balay. Di pa way ko tayo pa kung magtama na kainit. Subong adlaw naglabot sa 43 degrees Celsius ang heat index sa Iloilo City. Resulta ini sang pagbago sang gihos ang panganod sunod sa pag-asa. May mga station kita kung kaisa nga maigo sang clouds. So nagalesen ang init nila no. Pero sa subong bisay ko compare nato ng 11 no, mas taas ang air temperature naton sa kaysa sa Dumangas no. So na naka-record kita 34.1
2 degrees Celsius nga air temperature. Posible nga maeksperiensyahan ang mas mainit nga tiyempo sa masunod nga semana bago sa Easterlies. Gani pa kanumdom sang pag-asa sa publiko, ilabi na sa mga exposed sa init. Magbalon gid sang tubig no, always inom gid sa madama tubig, stay hydrated. At the same time no, maglaan sang oras nga makapahuway sila no, from time to time pwede sila kapahuway at least malikawan naton ang sobra kababad gid sa adlaw. Lano sa Iloilo City Government nga magpahamtang sa cooling centers kag water stations para mahaganhaga ng epekto sang init. Para makahatag kita nga ventilation especially sa mga a little lower ang temperature with good ventilation. Upod kay Cirilo Renduque, Tess or Dallas. One Western Visayas. Nagapatigayon sa preventive maintenance service ang ilang mga generator set. Ang Flow Water, isa sa mga bulk water suppliers sa Metro Pacific Iloilo Water, halin alas 8 sang aga subong nga adlaw. Nagabiso ang MPIW sa mga apektado nga konsumidor nga sakop sang linya sa Flow Water nga magtipon sang bastante nga tubig in kaso nga magpatigayon sang unexpected power interruption ng mga power distributor nga makatugas ang service interruption sa supply sang tubig. Ang mga apektado nga lugar amo ang bugos nga Banwa sang Leganes kag bugos man nga Haro North. With this, wala siya sang interruption nga matabo sa aton nga linya sang tubig. Pero in kaso may ara sing brownout nga matabo which is unplanned no sa side naman sang Eleco 2, that's the time na magka-interruption. So ining preventive maintenance activity nila. Mga kapuso, bisan nagapadayon ng mainit kag mapaang at tiyempo, may tsansa sa gihapon sang ulan sa pila ka bahin sang pungsod. Easterly sa nagapangunang nga weather system nga naga-eksister kag nagaapekto sa halos bilog nga pungsod kaupod ang Southern Luzon, Visayas kag Mindanao. Base sa datos sang Metro Weather, may tsansa sang lapta-lapta kag madali lang ulan sa Panay Island pati sa Negros Island Region. Mga puso, yari naman dapat bantayan sa aton Encantadia Chronicle Sangre. Matigay na bala nga malutaw sa mga sangre si Gargan. Ano ba ang masunod niya nga plano para makabalos? Bantayan inatanan sa Encantadia Chronicle Sangre 8:05 p.m. sa Jimmy Prime pagkatapos ng 24 oras. Samtang, ano ay ang ilang makita sa sulod sang lungon? Paano bala makarasbak si Eman para kay Joey? Bantayan inasa Never Say Die 8:55 sa Jimmy Prime. Kagina ang mga pinakadalagko kag pinakaulihing nga balita sa Western Visayas kag Negros Occidental. Madamo nga salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso naton abroad. Ako si Gertrude Charlatan, kami ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Wala sang ginadampigan, wala sang ginaprotektahan. Halin sadto tubtub subong, matuod-tuod nga serbisyo gidla.